May usapan kami ni Nicole. Magkita raw kaming muli ngayong gabi sa aming tagpuan. Pero nag-aalinlangan akong pumunta. Kinakabahan na rin kasi ako sa kanya since I'm finally convinced that she's DBR, damage beyond repair. Nandun na yung bigla na lamang siya nagagalit kapag hindi niya nagugustuhan ng sagot ko o yung bigla na lamang siya nagwawala kapag hindi ko magawa ang gusto niyang mangyari. Nananakit din siya, either sa akin o yung sarili niya. Gusto niyang magtanan kami ngayong gabi, kaya siya pinaghihigpat na siya ng mga magulang niya at masyado nang nangingialam ang mga pinsan niya. Sa loob-loob ko naman, may dahilan naman kasi sila, kaya pinaghihigpitan siya. She's out of her mind. A nutcase. Ayoko makipagtanan sa kanya. Ano ako, sira? Hindi ko lang magawang makipaghiwalay sa kanya dahil sa takot na kung anong gawin niya sa kanyang sarili. Kahit ganaman ganito ako, may konsensya pa rin naman ako. Ayokong may taong mapapahamak ng dahil sa akin. Pero, ano bang dapat kong gawin? Ano nga ang pwede kong alibay para hindi na siya siputin? Sasabihin ko ba na nagkasakit na ako? Nagamit ko na yun nung minsang niyaya niya akong sumama sa kanya. Paano kaya kung sabihin ko na may emergency ang isa sa aking mga katropa? Nagamit ko na rin yun eh. How about na may bigla na akong pinuntahan pero ilang beses ko na rin nagamit yun. Na nitong ang huli ay medyo nabubukol na niya ang pag-iwas ko. Nahihirapan na akong mag-isip kung kailan naman masigit na kailangan ko na hindi siya siputin. Saka naman ako naubusan ng idea. This is a matter of life and death to me. Desperado na ako. Hi Tristan, pamilyar ang boses na iyon ni Helga. Hello, idinitso kong pagkakaupo mula sa pagkakaslash ko sa armchair. Anong ginagawa mo rito sa bakanting classroom? Tanong niya. Dito ba ang susunod mong klase? Naku hindi, tapos na ang klase ko. May iniisip lang ako. Kunwari inaayos ko ang sarili ko. Oo, iniisip ko lang kung anong gagawin ko sa project ko. Palusot ko. Magsasalita pa sana ako para tanungin kung nasan si Jason nang mapansin kong may kasama pala siya. Pero hindi si Mitch. Iba. P-type pero maganda. Sexy, chinita, maputi, maikli na may highlights ang buhok. Fit sa at maiksi ang skirt niya. Hindi ko tuloy na iwasang di maglaway sa mabilog niyang puwet at katakam-takam niyang mga hita. Naka-fit na strapless blouse siya. Kaya naman kitang-kita ko ang hubog ng kanyang katawan. Maging ang kaumukan ng malalaki niyang boobs. Medyo bakat pa nga ang mga nipos niya. Kaya naman nakasisiguro ako na hindi enhanced by padding ang kanyang hinaharap. Shit, ito yung mga tipo kong hatakan sa sangsulok para doon ko na mismo yarin. Hoy Tristan, tatawa-tawang pangugulat sa akin ni Helga. Shit, pihadong nahalata niya ang pagkatulala ko sa kasama niya. Sino ba siya? Saan naman ipakilala niya? Sorry. Kakamot-kamot kong sagot. I'm sure namumula na ako. Lintik naman kasi ang dating ng babaeng yun. Unang kita ko pa lang, parang gusto ko nang iuwi. Pupuntahan ko lang si Jason sa lab class niya. Okay lang ba na dito ko muna ihabilin sa'yo tong Sino ba kasi siya? Bakit pa nagpapasuspense pa si Helga? Si Rhea, magkakilala na naman kayo, di ba? She's who? Hi Tristan, at kumaway na nga sa akin si Rhea. Kaboses nga niya si Rhea, pero hindi naman niya kamukha yung Rhea na nakilala ko. Yung Rhea na kilala ko, nakasalamin, ito wala. Si Rhea may braces pero tong sangto wala. Anda nga na ngipin isang ngiti mo lang, ang ganda ng ngiti niya. Yung Rhea na kilala ko flat-chested. Teka, hindi kaya dahil bagay lang ang mga pangmatandang bestidang isinusuot niya dito. Pero kahit na, ganito pala siya ka-sexy underneath those old-fashioned clothes. Hindi na ako nakareact. Humagunot na ng alis si Helga at iniwang kasama ko si Rhea. I'm screaming in disbelief deep inside. Si Rhea nga ba talaga ito? Hindi naman ganito ang itsura niya nung kabilang linggo. Ano ba siya? Resulta rin ba siya ng kapangyarihan at kababalaghan ni Doktora Vicky Velo? Bakit ang bilis naman? Okay lang ba na maupo ako sa tabi mo? Tanong niya sa akin. Sure. Oo, nauutal ako. Bakit ako nauutal? Si Rhea lang naman to, diba? Ang napakamangit at walang kaapil-apil na si Rhea. Dumaan siya sa harapan ko, kaya naamoy ko ang kanyang pabango. Oh my boner. Tatakasan na yata ako ng ulirat. Nananaginip ba ako? Binabangungot. Hindi. Teka, napakagandang bangungot naman ito. Hindi ako makagalaw o naninigas ako. Ano pa ba? Huwag na huwag lamang niya akong hahawakan dahil malilintikan siya. Oo nga pala Tristan, sabay hawak na sa farm ko. Birthday ko sa Makalawa, pwede ba kitang maimbita? Huwag mo akong hawakan Rhea.
Pagputol ko sa sinasabi niya, pinilit pinapakalma ang aking sarili. Hindi ako makatingin sa kanya. Bakit huwag mo sabi akong hawakan eh. Sigaw ko na. This time tinignan ko na siya ng matalim. Bakit ka ba nagagalit kagad, Tris? Sabi niyang alisin mo ang kamay mo eh. Pulyaw ko sa mukha niya mismo. Tinanggal naman niya ang kanyang mga kamay bago niya sinapuan ngayon sa kanyang mukha. Umiiyak siya. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para magustuhan mo ako, Tristan? So nagpapaganda pala talaga siya para sa akin. Hindi ako nagsalita. Ilang saglit pa siyang umiyak at humagulhol. Natutokso man akong aluin siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. I don't know, maybe because of my pride. Bigla ko kasing naalala nung ilang beses ko siyang sinabihan na kahit siya pa ang kahuli-huli ang babae sa mundo, hindi ko siya magugustuhan. Nahihirapan ma akong makapagpigil ngayon. Gusto kong manindigan. Kailangan kong panindigan ang mga sinabi ko sa kanya noon, kaysa naman isipin na wala akong isang salita. Hihintay kong kusang pa ang kanyang pag-iyak, habang ako na may nagpapanggap na walang pakialam sa kanya. Nang maglaw unti-unti na rin naman niyang inayos ang kanyang sarili, bago niya napagdesisyon ng tuluyan ng tumayo. Pasensya ka na, Tristan. Mahinang sambit niya, na kayo ko. Mahal na mahal lang talaga kita, kaya para akong baliw na humahanap ng paraan para mapansin mo ako. Pero huwag kang mag-alala. Huli na to. Pangako hindi na kita guguluhin. Wait, what? Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa pintuan. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ay tumayo na ako upang agad na sumunod sa kanya. Nang makalapit na ako sa kanyang likuran, ay hinawakan ko na siya magkabilang balakang bago ko ibinaw ng aking mukha sa kanyang kaliwang lieg. I'm sorry, Rhea. Sabay halik sa kanyang makinis na kaliwang balikat. Humahagulhol humarap siya sa akin bago niya ipinalupot ang kanyang makikinis na braso sa aking lieg. Ang bango niya. I love you, Tristan. Bulong niya sa aking kaliwang tenga. Yun na ang kayo. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko man sigurado kung ganun din ang nararamdaman ko para sa kanya. Hinata ko na siya at minit-dit pa uwi. We did it in my room. And sure as heck, I'm her first. Pero kahit ganun, she gave me the best as she has got. And all I can say is, I am absolutely satisfied. Tristan, bulong niya. I think kanina pa nagre-ring yung phone. Itinatapos na niya ang aking kumot sa kanyang maganda at makinis na katawan. Ha? Napabalikwas ako at inabot ang cellphone kong nakapatong sa side table. Ngayon ko lang nasabi dahil ayokong mabitin ka. Hindi ka agad ako nakasagot kay Rhea dahil lang nakita kong 44 text messages at 67 missed calls, all coming from Nicole Fernandez. Tingnan ko ang oras sa cellphone ko. 8 p.m. na pala. 6:00 kasi ang usapan namin ni Nicole na hindi ko nasipot. No wonder she's going freaking nuts. Buti na lang hindi niya alam tong apartment house namin. Kung nagkataon lagot ako. Nicole Fernandez? Tanong ni Rhea sa akin habang nakaunan siya sa aking kaliwang dibdib. Girlfriend mo? Nabasa niya yata ang nagpa-flash na pangalan sa aking cellphone. Oo, call me a two-timer. But I guess I just have to admit that I am indeed one. Hindi ko naman inaasahan na mangyayari ito sa atin ngayon. You don't have to explain, Tristan. Huwag kang mag-alala. Kung sasabihin mo man na mas gusto mo pa rin siya, tatanggapin ko. Masaya na ako na pinagbigyan mo ako. Oh, bakit tila kinurot ng mga kataganiyang yun ang puso ko? Ang bait mo naman. At ano ba talaga ang nakita mo sa akin? Hindi ko alam ang sagot, Tristan. Basta ang alam ko, nasa kindergarten pa lang tayo, crush na kita. Natawa ko. Naalala ko tuloy yung walang kapaguran yung pagpapapansin sa akin at ang walang kapagawaran ko yung pagkaripas ng takbo sa tuwing nakikita ko siyang humahabol sa akin. If I only knew, we will eventually end up this way. Hindi na sana ako nagpakapagod pa sa pag-iwas at hindi sana ako namang problema sa psychotic na si Nicole ngayon. Pagsisisihan mo ang hindi mo pagsipot, Tristan. Yun ang laman ng 44 messages mula kay Nicole. Medyo kinakabahan lang ako sa mensahe at tila nabunutan din naman ako ng tinik. Ayoko kasi talagang makipagtanan sa kanya. 20 anyos lamang ako. Wala pa sa isip ko mga bagay na yun. Marami pa akong pangarap sa buhay at hindi naman kasama sa pinangarap ko na yun ang matali sa isang whack job. Alam mo, si Rhea habang kapwa na kami nagbibihis, kanina ko pa iniisip pero ngayon sigurado na ako. Sigurado saan? Kay Nicole, pagkabasa ko pa lamang sa pangalan niya, pamilyar na kaagad siya. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Pagkasabi ko na bigla na lamang nag-fluctuate ang ilaw. Huwag ka sanang magagalit, Tristan ha. Pero itatanong ko lang. Girlfriend mo ba talaga si Nicole Fernandez? Oo, bakit? Hindi siya sumagot, pero halata naman sa expression ng kanyang mukha. Natila may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Spit it out, Rhea, please. Huwag kang magalala. Hindi ako magagalit. Ano ba ang alam mo tungkol sa kanya? Ano kasi? Ano nga? Ang kilala kong Nicole Fernandez ay matagal nang patay. She's what? Baka naman ibang Nicole Fernandez ang tinutukoy mo.
Depensa ko, paano namang magiging patay si Nicole gayong buhay na buhay naman siya? Ito nga't nagtitext at nagmi-miss call pa ito sa akin ng sandamak pa. Siguro nga, kibit balikat niyang sagot. Baka nga kapangalan lang. Yung Nicole Fernandez na alam ko kasi ay yung dating nakatira sa boarding house namin. Nakita raw itong walang buhay sa common bathroom namin 7 years ago. Naglaslas daw ito ng pulso sa sobrang sama ng loob dahil sa hindi pagsipot ng boyfriend nito sa kanilang tagpuan. 7 years ago. Wala pa naman kaming 3 months ni Nicole. I am pretty sure. Ibang Nicole talaga yun. Pero teka, naglaslas ba ka mo ng pulso? Naalala ko tuloy ang mga laslas ni Nicole sa kanyang pupulsuhan. Maraming nagsasabi, pagpapatuloy niya sa kanyang kwento, na madalas pa rin daw nagpapakita at nagpaparamdam si Nicole sa boarding house namin. Bukod doon, marami ding ilang kalalakihan sa school ang nagsasabing madalas na may nakakakita pa rin daw sa kanya sa mga pagtitipon tulad ng mga parties at saka sa may crossing kung saan daw siya huling namatang buhay bago ito. Nagpakamatay 7 taon na ang nakalilipas. Party sa may crossing. Bakit kaya parang kinakabahan ako? Nag-fluctuate naman ang ilaw. Imposibleng si Nicole ko ang tinutukol ni Rhea. May witness ako. Ang landlady ng dorm nila, si Manang Presi. Sa St. Catherine Dormitory ka rin ba nakatira? Tanong ko na para makasiguro ako. Oo, bakit? Si Manang Presi ang landlady niyo, hindi ba? Hindi na. Si Manang Mila na, yung anak niya. Ganun ba? Bakit nagbakasyon ba siya? Siya kasi ang nakawitness na kasama ko si Nicole nang nagpunta kami magkasama sa St. Catherine's Dormitory. 2.5 buwan ang nakalilipas. Pero Tristan, ano? 2 taon ang patay si Manang Presi. Oh shucks, this can be happening. Nag-fluctuate na naman ang ilaw. Pero this time tuluyan na itong namatay. Napatili si Rhea sa nangyari. Kaya naman hinila ko na siya at niyakap sa dilim. Ilang segundong lumipas at nagkailaw ng muli, bagamat umaandap-andap pa rin ito. Natila bumbilyang malapit ng mapundi. Muling sumigaw si Rhea dahil itong mga huling andap ay may nakita kaming isang babaeng nakatayo sa isang sulok ng kwarto ko. Lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Rhea at saka ay sinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Ano to? Ang sabi ko, pagsisisihan mo hindi mo pagsipot sa tagpuan natin. Tristan, kakilakilabot na tinig iyon na hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Nag-fluctuate pa rin ang ilaw habang natatanong naming lumalapit ang babae sa amin. Hindi nakasayad ang kanyang mga paa sa lupa. Multo ba talaga siya? I'm definitely screaming inside right now. Dahil doon ay hinata ko na si Rhea papalabas ng kwarto. Pero sa mismong paglabag namin ay sinamang pagdaan ni Jason at Helga. Umunggo kami sa kanila kahit pare-pareho kaming nabuwal sa sabi. Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Jason habang itinatayo niya si Helga. Wala. Sagot ko sa kanya habang itinatayo ko naman si Rhea. Sige, maiwan na namin kayo. Ihahatid ko pa si Rhea At saka ko sila walang lingong iniwanan. Akay-akay si Rhea papalabas ng bahay. Papunta sa kotse ko sa garahe. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. In denial pa rin ako sa natuklasan kung si Nicole ang tinutukoy ni Rhea. Ay siya rin Nicole ko. Hindi ako makapaniwalang multo pala ang girlfriend ko. Nahahawakan ko naman kasi ito noon at nakakatalik pa. Paano siya magiging espiritu kung mayroon siyang physical na katawan? Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong